Sen, ano ho ba ang description nung binabanggit nyo kaninang independent director? Hindi rin nyo alam. Well, may mga idea ho kami, pero mas maganda ho sa inyo nang galing yan. Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimayari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree civil affinity sa mga shareholders. Opo. Kaya dapat independent ka. Ang tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, mga protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng Insurance Code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Hiniran nila ng ganun. So pumayag naman. Anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. O bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero Ganyan nakarumi. hindi ho ba dapat, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako, dumistansya muna. Sino? Sino nagdidistansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Bakit? Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan niyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Alam mo ba pinag-usapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun Nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Ano to? O diba? Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno kung meron tayong mambabatas na ganito? Diba? Buhok pa lamang hindi na natin maipakita yung totoong buhok Sasabihan pa kami ritong tanga? Ano yan? Diba? Ay, nako. Natuhingan na. Di ba abogado to? Abogado. O diba? Asal ba ng matinong abogado yan? Oh my God. Oo. Siguro tayo muna ay... Magbabalik tayo. Magbabalik muna tayo. tayo. Lunes na Huwag lunes nyo ay... kaming gagani-ganitoin dito. Akala nyo, kami makakasama sa mga naloloko nyo, nagugulat nyo. Ibahin nyo kami rito Magkasubukan tayo dito ng argumento ng katotohanan at ng mga detalye kung hanggang saan ang pinakadulo nitong pinasok nyong kontrobersiya. Okay. Sige nga. Attorney Rodriguez, I've watched your interview several times, your live streams as well. You've been calling for transparency and accountability. At one point, you even said, wala namang masama sa pag-ako ng pagkakamali. Again, not verbatim, but in so many words, you said that. Ayusin lang ang investigasyon, you said that as well. But how did you go from there to calling for the president to step down? Ang linaw-linaw na Ayaw-ayusin yung investigation, pinagtatakpan yung mga alyado every time na may lalabas at magsasalita, ang laging sasabihin lang, destabilizer o kaya yinuyug-yug ang gobyerno. Again, corruption is destabilization. But that's where it gets tricky, Attorney Rodriguez, because who stands to benefit from your call for the president to step down? The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down
when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, deaths of the deaths of countless deaths of your countrymen, Attorney Are you Rodriguez, saying not to that mention the the- damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? I'm talking May about magagawa ba another tayo dynasty. kung She's siya another member. ang naging She's a family halal na member of pangalawang another Pangulo dynasty. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. Vice Here's the President, by the rule on succession, when the President is no longer capacitated to govern, the Vice President shall assume the role of the President. But how Wala can kang you- magagawa ron. Hindi ko inimbento yun. Hindi mo inimbento yun. Iyan ang ating saligang But batas. how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President, who stands to benefit from your con, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang aking tugon doon sa iyong katanungan kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente umiiral ang ating saligang batas, ang Vice Presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. Wala akong magagawa doon, wala kang magagawa. Hindi natin pareho imbensyon yan. Iyan ay nakasulat, nakagarantya at nakaukit sa ating 1987 Constitution. Again, people are saying, or at least there are groups who are saying, why stop at the president? Why not include the vice president as well? Yun ang sinasabi ng iba. Ang panawagan, hindi lamang ang iisa ang dapat mag-resign, kundi lahat na mag-resign because they have disappointed the Filipino people. But we're going to have to leave it at that. As you said, pwede tayong maghapon magdiskusyon. But I appreciate it.